eto ang abangan natin, Sister L. Naku. Ano na naman yan, Pero Lakay? hindi yata yan eh. May mga ano kaya, Sister L? Mga... Alam mo yun, di mo kasi inabutan yung mga ano yung mga nangyayari nung 1980s, 83, 86. Pero kahit papaano, Lakay, meron akong mga idea dahil part ng history yung iilan. Ay, oo, ayan, naituro naman or nabanggit. Pagka may protesta nun laban sa gobyerno, ang puntahan EDSA Shrine. Ayan. At Titipon-tipon. At kinakanta ang Yellow Ribbon. Ayan. Pero ngayon baka Green Ribbon. May mga green ribbon ba dyan, Edniel? Ayan. Alamin natin. Kasi ang yellow ribbon identified sa mga Aquino. Ayan. Yes, Aquino ang baka ang yellow. Duterte naman green ribbon. Ay, alamin natin, Lakay, ang sitwasyon dyan dahil ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police nakabantay sa sitwasyon dyan sa may EDSA Shrine. At nandyan nakatutok si RH-52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, kanina nandyan si Val Gonzales. Mukhang maliban doon sa candlelighting kagabi, wala naman masyadong intramurals, maliban doon sa talagang pag-stay dyan ng mga supporter ng pro-VP Sara at pro Duterte. Pero sa bahagi ng Armed Forces of the Philippines, tiniyak ng sinatahang lakas na nakatutok ito at nakabantay sa sitwasyon dyan sa EDSA Shrine. Kasabay nga ng pag-iit na nananatili itong non-partisan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakatutok ang hukbo para masiguro ang kaligtasan ng publiko at kaayusan sa lugar. Pero nanindigan ng opisyal na nakatuon pa rin ang AFP sa kanilang mandato na protektahan ng konstitusyon. Una nang nakiusap ang militar na wag na silang kaladkarin sa tinawag nitong ingay ng politika matapos silang udyukan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtala sa bahagi naman ng Philippine National Police, sinabi ng kanilang tagapagsalitang si Police Brigadier General Gil Fajardo na walang untoward incident na naganap sa EDSA Shrine sa buong magdamag hanggang maghapon kahapon. Isang araw kasing nagkakampo na sa lugar ang nasa 100 pro-Duterte supporters para umano manalangin at maglabas ng hinaing sa kasalukuyang administrasyon. Sabi ni Fajardo, hindi na nila dinisperse ang mga ito dahil hindi naman umano nakaabala sa daloy ng trapiko sa EDSA. Tsaka Edniel, parang kukunti lang sila, Edniel, mga ilan lang sila. At taga saan ba sila? More or less Lakay, hundreds kasi kahapon ang assessment ng Eastern Police at Quezon City Police na nagbabantay dyan mukhang higit 100 Lakay. Tapos overnight mukhang ganun pa rin ang dami itong mga tao dyan sa Anong oras sila nagsimula dyan? Nag-vigil pala sila? Dyan sila natulog? Lakay kahapon pa ng umaga actually. Nandiyan na sila kasi ang statement na ibinigay nung the Father Ceciliano, siyang in charge dyan sa may EDSA Shrine, ay mukhang nagpunta sila sa first mass kahapon o morning mass kahapon. For first cut. Sumama sa misa, ha? Oo, nung una. So, ang una, yung mukhang inasahan dyan ay parang regular silang mga attendees ng misa. Kaya lang biglang dumami at by the time na hapon na nga, ayun na, doon na naglabas ng statement yung EDSA na mayroon ng surge ng mga tao at tama kalakay pagdating ng gabi may counting program at vigil sa pangunguna ng mga kilalang yung iba yung mga nagpakilalang vlogger at mga taga-suporta nga ni Vice President Sara Duterte. Ayan, ano lang hinihintay nila hanggang kailan sila dyan? May mga darating pa bang iba? Hindi ko lang batid lang yung specifics pero ang importante dito ang sinasabi ng PNP yung traffic per se at yung iba pa ay hindi naman apektado. So, ang sabi naman na EDSA, basta wag lang nilang guluhin o wag lang silang mag-cause ng disruption. Lalo na doon sa Catholic rights na nandyan sa pinaka-chapel o kapilya dyan. At yun lang Lakay at siguro informasyon kasi kanina nandyan si Val Gonzales dahil bahagi pa yan ng Quezon City. Mukhang 3 days kung di ako nagkakamali yung initial na pananatili ng mga tao dyan sa bahagi niya ng EDSA. Ayan, sa loob ng Campo Aguinaldo, tahimik ba? Nandito tayo Lakay sa Campo Aguinaldo kahapon.
napakaraming sinagot na katanungan nitong AFP at binabanggit nga nila. Again, pagdistansya doon sa statement ng Pangulong Digong at hindi naman daw kailangan lakay ng loyalty check dahil naitanong din kung kinausap pa yung ground commanders following the recent statements, exchanges doon sa Vice President sa Pangulo. Kaya ang sinabi ay hindi na kailangan ng loyalty check dahil professional ang AFP at ang sinasabi mukhang may nagpapakalap ng misinformation. Para doon sa misinformation nagpapakalat, tiniyak ng AFP na mananatiling secure itong ating sandatang lakas ng Pilipinas. So, naka-red alert nga ang Camp Aguinaldo, ayan na Fort Santiago, Villamor Airbase, Fort Santiago tuloy. Lakay, parang naligaw ka. Oo nga, naligaw ako sa Intramuros. Naligaw ang Google Mall Map mo. Ayan, Villamor Airbase, ayan, at dyan sa Fort Bonifacio, ayan, naka-red alert ba sila? Mahigpit ba ang labas-masok ng mga sasakyan dyan? Kaiba lang kayo doon sa Malacanang na nag-red alert ang PSC, dito ay hindi naman nagbago yung security. Maging doon sa Campo Crame, natawid lamang nitong Aguinaldo, ang sinasabi ni General Pardo, wala naman daw directive for them na magtaas ng heightened alert. So, just the same dito sa AFP Lakay, wala rin namang pagbabago. So far, dito sa ating security rito sa kampo ng AFP. Okay, maraming salamat, Edniel Parrosa. Live dito sa AFP headquarters, sa Campo Aguinaldo, balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parrosa.